kapiling, kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo pa rin po ang inyong raketerang DJ. My name is DJ Joey Boy. Ngayong Saturday morning. Kamusta gaho kayo? Abay, alas 11:30 na. Kayo gaho'y nananawa na sa akin. Tayo talagang kanina pang alas 6 ng umaga magkakasama-sama yan. Ngayon po ay sitting in with DJ Noel. Solo flight po muna ngayon si DJ Joey Boy. Dahil po si DJ Noel ay may mahalagang gawain ngayong araw na ito. Pero nothing to worry about dahil nga kahit nag-iisang ngayon yung DJ Joey Boy, abay, napakarami nating bisita ngayong umagang ito. Ayan, at kung kanina ay nakausap natin at napag-diskusyon na natin ang tungkol sa environment bilang ngayon nga ay World Water Day at mamayang gabi muli iniimbitahan po namin kayo ay Earth Hour ay ngayon naman ay sa ating programang Kita Kits sa GB. Siyempre kapag Kita Kits, usapang negosyo, usapang business yan. At meron tayong bisita ngayong umagang ito. Yan, none other than we have the owners of Gab Shawarma. Welcome po, Ma'am Mean and Sir Noriel. Bati po kayo sa ating mga ka-vibes. Hello po, good afternoon po everyone. Magandang umaga po. Ayan, si Sir Noriel at si Ma'am Mean nga ang may-ari ng Gab Shawarma at sila nga po ang ating featured business ngayong umagang ito. Ma'am Mean siguro this time. Yan, baka pwede nyo kaming kwentuhan paano po ba nagsimula si Gab Shawarma? Actually, yung timpla niya is year 2021 pa nag-start. Parang mahilig kasi kaming mag-food trip. Favorite namin yung shawarma. Then yung husband ko po, mahilig naman magluto. Magaling, para sa akin, magaling magluto. Yes, syempre. Sabi ko, in-encourage ko siya na bakit hindi namin gawing business. Doon po nag-start. Nung una po is sa bahay lang, nagpapa-order kami. And then, sumugal din po kami magkaroon ng physical store. Okay. And then, nag-pandemic nga po, nawala. Sa bahay lang po ulit. Tapos, last year, dun po namin naisipan na subukan naman namin mag-rolling. Para kung nasan yung mga tao, kung nasan yung magandang spot, dun kami pupunta. Ayan. So, ayun po. So, yan ang setup ngayon ng Gab Shawarma. Yes, rolling store. Yes po. Ayan. Nasabi nyo kanina na nagsimula yan yung timpla ay syempre napakaraming shawarma ngayon. What made Gab Shawarma unique sa iba? Ayan, ito yata ang Master Chef Ika nga. Yan. Si Kamali-mali. Siguro sir, yung concept po namin unang-una. Kasi kung siguro po kung hindi ako nagkakamali, kami pa lang po yata yung shawarma na nasa single na motor. Kumbaga marami po na shawarma na rolling pero meron po sila nung mga parang yung bangkulong. May sidecar tapos opo. nandun yung parang pinakatindahan nila. Yes po. So ang inyong setup ay talagang single na motor. Opo. Abay, paano nagkasya yun doon? Bali, meron po kaming yung pop-up box po namin. Yung top box namin is customized po siya. Na pina-customize po namin kung paano yung setup ng store na gusto namin. Kumbaga kung paano namin siya i-operate, ganoon po siya naka-set up sa amin. So, feeling ko yun yung pinaka-unique sa amin. Nice. And syempre yung lasa po. Homemade po kasi lahat yung namin yung mga sauce, yung ingredients, yung meat. Yung meat po namin is kami po lahat. Kumbaga, kung paano po namin gustong matikman at kainin yung shawarma, ganoon po namin siya sineserve sa mga customer namin. Ito, curious ako kasi kapag nasa isang lugar ka, alam mo na may shawarmahan dahil sa amoy. Ang shawarma ba ay saan gawa? Marami siya, DJ, actually. Meron po siyang chicken, merong beef. Tapos sa ibang bansa, ang alam ko meron pa siyang mga lamb, no? Yes. Pero yung sa amin po is beef lang po. Okay. Pure Since beef. Maliit lang po yung kaya naming dalahin na yung sa box namin, beef lang po yung flavor na ino-offer namin. Okay. Pero siguro magkakaiba yan sa sauce at sa timpla nga. Opo, dun po siya magkakaiba. From other shawarma, po. Bilang kayo ay rolling store, beef lang currently, may plano ba ng innovation na maaaring mag-offer kayo ng iba? Or pwede bang i-request? For example, ay may customer kayo na baka naman pwedeng pork? Pwede bang pork or chicken? Chicken. Open ba ang Gab sa ganong setup or beef lang tayo at the moment?
Sa ngayon po, beef lang at the moment. Pero actually, meron talagang nagtatanong po eh. Siguro merong mga hindi kumakain ng beef. Yes. Especially yung mga may gout, mga ganyan. Totoo. Meron po sa amin mga ilan nagtatanong kung may chicken, may ibang ano. Pero sa ngayon, beef lang po eh. Okay. Ang may offer namin. No problem. Alright. I'm also curious dahil ang pangalan ay Noriel, ang si Ma'am ay Mean, pero ang pangalan ng business ay Gab. Bakit ba Gab? Ano ba? What's the meaning behind that name? Ang Gab po kasi, nag-start yung timpla niyan, pregnant ako sa panganay namin. Ang name niya is Queen Gabrielle. Okay. So, Gab yung nickname. Gab po namin binigay yung Ibinigay. yes. Aba, parang actually ang Gab na pangalan ay totoong catchy. Sa aming barangay meron ding isang restaurant ng Gabriel din ang pangalan ay talagang boom na boom. At congratulations dahil currently ay nag-open sila ng kanilang second branch sa kabilang barangay. So, I'm hoping for the same for the same stars. Madami po talagang Gabs eh. Gabs. Marami siya talaga. Kasi it's a catchy name. Talagang there's something with that name talagang Madali siyang kakaiba. Madaling ma-recall, madaling 3 letter lang. Ayan. Ay pagdating naman sa inyong produkto, at syempre everyday ikaw nagtitimpla, Sir Noriel. May mga pagkakataon na wala tayo sa mood magtimpla, pagod tayo, wala tayo sa mood magluto. Kahit araw-araw natin siyang ginagawa. What makes us sure na nare-reach natin yung satisfaction o yung lasa na gusto nating i-offer? Or dumating ba sa point na naka-receive kayo ng complaints na parang nag-iba na yata ang lasa ninyo bilang ilang years na rin naman? To be honest, parang wala pa naman. Nice, wow. Awa po ng Diyos eh. Kasi kaming mag-asawa po is kumbaga mahilig po kaming makipag-interact sa mga suki namin, especially sa mga suki kasi tatandaan na namin yung mga itsura nila, nakakakwentuhan namin. Tsaka pag may nagda-dine-in po sa amin, nakakakwentuhan po namin sila eh. Ito po si Glenn, which is nagiging kaibigan na namin sila. Kaya madalas po namin tinatanong, kamusta naman po ngayon? Nagbabago po, ganun pa rin po ba? Mga ganyan-ganyan. Tapos tama po yung sinabi nyo kanina na minsan wala sa mood kapag nagluluto. Siguro na lang, swerte na lang din po DJ na tanda ko na po yung lasa ng dapat lumabas doon sa niluluto. Kaya medyo hindi pa naman po na, kumbaga namimit pa rin po. Ewan ko, ikaw, nag-iiba ba sa'yo? Consistent naman yung timpla niya. Nice. Tapos, may sa amoy pa lang, pag may kakaiba, sinasabi namin, parang kulang, mga ganun. Sa bahay pa lang po kasi, lahat kami sa bahay, tumitikim. Bago namin iserve sa customers, kailangan tikman muna namin. Pagkaluto, and then pagkadating po doon sa spot namin, titikman pa din namin. Yun yung para sure. Yes. Para sigurado. Opo. Ayan. Curious ako kanina, rolling pero may dining in. Paano nangyari yun? Opo. Ayan. Meron po kaming dalang actually may payong pa po kami. Makita niyo po. Tapos meron po kaming mga dalang mga camping chairs. 4 po yung kaya naming dalhin. Pero kung talagang i-maximize pa namin, feeling ko kaya pa 8 eh. Yung mga camping chairs po na natutupi. Okay. Yung uso ngayon, no? Yung parang mga artist chair yata din ang tawag ng iba. May table din po, 2. Nakakaya siya ng single na motor? Yes. Nakasuno Nakasuno. pa po ako. May pasahero pa. Talaga kaming Kinakaya naman po. Sawa rin Diyos. Malakas yung motor namin. Kaya kaya po. Ayan. Siguro, my next question dahil syempre ang hirap niyan. Lalo na kapag tag-ulan, kayo ay remote, kumbaga rolling, hindi depende sa lugar. May pasahero, may mga kargada. Napakahirap. What inspire you to do it every day? Ano yung nagiging inspirasyon ninyo? So, ayun po. Totoo po yun na ang pinaka-struggle po namin is kapag naulan, kapag malakas ang hangin. Kasi, syempre po, kahit naman po tayo, kapag ganyan ng panahon, ayaw nating lumabas ng bahay. So, more or less po, wala po kami masyado magiging benta kapag ganun. Pag nabagyo at naulan. Pero, ayun, what inspires us po is, syempre kami po ay pamilyadong mga tao na kami po ay may dalawang baby. Nice. Weekly po kami nabili ng gatas at diaper. Kaya kailangan pong
Yun yung motivation natin. Ano, talagang kayod lang talaga ng kayod para sa mga anak na rin, sa kinabukasan. Paano yun? Paano yung time management niyo? Siyempre may business, tapos kayo rin nagra-run ng business, tapos may dalawang chikiting. So, paano nyo tinitimpla ang oras? Paano yung time management? Can you give us a day in a life of Ma'am and Sir Noriel? Ako po kasi ay isa sa mga pinagpala sa mga biyanan. So, nice. in-laws ko po, yung dalawang in-laws ko. Sila po yung tumutulong sa amin. Pag magtitinda na kami, mag-set up, yung mother po niya, yung mag-aalaga do sa dalawang baby namin. Iiwanan namin. Kasama din naman po namin sa bahay. Kumbaga sila po yung talagang nakatoka, nakasign na mag-alaga. Very supportive po sila sa amin sa pagtitinda namin. Kumbaga, sige, magtinda lang kayo, ako nang bahala sa dalawang bata. Mga ganun. Nice. GV shout out sa mga in-laws. Yes po. Shout out po doon sa mga swerte sa mga biyanan dyan. Yes. Naku, Maano ulam. Siyempre, lalo na ngayon, lunchtime na talaga. 11:42 na talagang ang mga nanay natin ay busy na sa paghahanda ng mga lunch. Ayan. Gaano katagal ang preparation ng isang shawarma? Kasi siyempre, ang typical na shawarma na nakikita natin, yung naka-rolyo. Actually, curious din ako paano siya nabubuo ng ganun kadami. Tsaka yung what makes it stick together? Ano yun? So, yung amin DJ is different po sa ibang shawarma. Okay. So, yung iba po yung kanila, yung nakatuhog pa. Nakatuhog na rumorolyo na umiikot. Yung sa amin po is grilled beef po, ground beef po siya. Okay. So, hindi po namin siya hinihiwa ng mga katulad po nung sa iba, yung mga nakatuhog. Nung typical na nakatuhog na umiikot. Okay. Ang sa amin po ay ground beef na po siya. So, mas madali po siya medyo i-serve. Okay. So, hindi na siya niluluto on the spot. I mean, niluluto nyo pa rin ba siya doon sa store location or sa bahay na? Parehas po, actually. Sa bahay po namin sila pine-prepare ng talagang ready to eat na. Then, sa spot naman po, upon serving, meron po kami nung blowtorch, yung suplete po. Doon po namin kinukuha yung smoky flavor na nakukuha naman po doon sa mga nakatuhog, yung mga naka-grilled. I see. Opo. So, yun na rin po yung way namin para initin yung karne. Give us an idea. So, bilang kayo ay remote or rolling store, gaano kadami, ilang kilong baka ang nauubos ng Gab Store sa isang araw? Ikaw na mo. Siyempre, kasi mahal ang baka Or mas mahal ba ang baboy ngayon? Ano bang mas mahal na ngayon? Baboy? Mas mahal na ang baboy nga. Oo. Ay, iba-iba. Medyo mura-mura pa pala tayo. Safe pa pala tayo sa baka. Sa ngayon po, nagbago na po ang dati baka ang mahal. Ngayon, nung nagkasakit yung mga baboy, nagmahal ang baka. Pero ayun po, anyway, kami po ay naubos. Siguro, ang average po namin per day is 2 kilos. Ngayon po kasi nung nag-start yung mahal na araw, syempre, kasi medyo, yes. Parang ang regular daily lang po namin is hanggang 3 kilos. Pero nung bago magmahal na araw, umuubos kami ng parang regular weekdays, kaya namin ng 4 to 5. And then weekends, 6 hanggang 7 po. Kasi hanggang ganun lang din yung kaya sa box namin, sa motor namin. Hanggang ganun lang yung maximum na ikakarga. Na kayang ikarga. Yes. Ayan. Aba, with that information, that means na bukas din kayo all day. Like Monday to Friday, even weekends. Yes po. Ayan. At bilang rolling ito, saan po ba matatagpuan ang Gab Shawarma? Siyempre, mahirap hanapin. Lalo na araw-araw at kayo ay rolling. So, saan ba naka-estasyon ang Gab's Shawarma? So kami po ay since rolling nga po, ang Monday to Friday namin ay sa Talisay Lipa. Doon po sa bypass doon, Padre Garcia. Pero hindi pa po siya passable kaya marami pa po kaming mga nagtitinda doon. Tapos kapag weekends naman po ay sa Balete Baywalk. Diyan po sa may Balete, sa may Look po, Barangay Look. Dito yan sa Lipa, Balete, Batangas. Batangas. Balete, pero Batangas dito lang po ang daan. Okay. Madali. Actually, marami pong naparoon pagka weekends. Masaya po. Tapos minsan po, pagka may mga events, mga piyesta, kapag naimbitahan po kami,
may page naman po kami. Nag-update po kami. Oh, and speaking of fiesta at saka collaboration, pwede rin ba kayong i-invite, for example, may mga personal events, binyagan, kasalan, at gustong magkaroon ng shawarma station? Open ba kayo doon? Yes po, very open naman po kami. Kaya lang, ngayon po, wala pang nag-i-inquire or hindi pa po kami nakaka-experience mag-host sa ganong mga event. Okay. Pero open po kami. Open na open Yes. naman. Siguro pag-uusapan natin yan mamaya para sa mga ka-vibes natin. Yes po. Kasi that's unique. Yun kasi nauuso ngayon sa mga events eh. Bukod sa doon sa pagkain mismo na pine-repair ng may-ari, ng may pa-event, may mga booth, may mga bars, coffee, sweets, at kung ano-ano pang bar na nandyan. At minsan nga ay maaaring ang shawarma ay isa sa mga booth na pwedeng isama sa offering sa mga bisita. Mamaya ay itatanong natin siguro, may mga package na ba kayo na naka-ready, for example, na mag-inquire? O... Ano po kasi, may sumubok mag-inquire. Siyempre, depende po kung ilang packs, mga ganun po yung computation na binibigay namin. I see. So per packs ito, hindi siya per package? Yes po. I see. Alright, sige, tingnan natin. We will discuss more of that maya-maya lamang. At syempre mga ka-vibes, alamin din natin kung ano nga ba ang mga challenges na naranasan na ng Gab Shawarma. Paano ba nila ito na-overcome? At ano ang susunod? Yan, ano ba ang mga future at ang mga plano ng Gab Shawarma para sa kanilang negosyo? Abangan po natin yan mamaya mga ka-vibes sa pagbabalik ng ating programang Kita Kits sa GV. Sa mga may mga katanungan o sa may mga gustong magpadala ng mga mensahe at pabate, bukas na bukas pa rin po ang ating hotline 0926-079-8708 at live na live din po tayo sa ating official Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang GV 99.9 FM. For now ay balik tugtugan muna po tayo. Let's have 6-part invention sa kanilang kantang The Flame. Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibe station, GV 99.9, your good vibes. Break mo na. First interview.
7:58 in the morning at nakatuto ka pa rin sa programang Kita Kits sa GV Solo Flight, ang inyong rakiterong DJ Joey Boy. Dito lamang yan sa inyong number 1 Good Vibes Station, GV 99.9, your Good Vibes. Kasama niyo pa rin ang ating bisita for today mula sa Gabs Shawarma, si Ma'am Mean at si Sir Noriel. Ayan. Bati-bati po ulit kayo sa ating mga ka-vibes. Ano po? Magandang tanghali po. Ayan, tayo ay sabayan din napapakinggan at napapanood sa ating official Facebook page na GV 99.9 FM. Batiin muna natin ang ilan sa ating mga ka-vibes na nakikipagkulitan din sa atin this morning. Ang sabi niya, hello DJ Joey Boy, nakikinig po kami dito. Yan, saan yan? Ron Michael Ilagan, good morning. Thank you for sending a message. At syempre, basahin din natin ang message sa ating official Facebook page. GV shoutout kay Angel Kimberly Lau. Idol ko daw yan sila. Ayan, idol daw po kayo. May fans club na agad. Ayan, may fan club leader. Ayan. Ayan, may president na agad ng fans club. GV shoutout din kay Julie Vic Umali Bautista. Magandang tanghali DJ Joey Boy. Pa-shoutout daw sa kanyang pamilya, sa mga kids na sina Russell, Andreen, Judy, and Jaden, pati na rin sa kanyang mister na si Dodi. Thanks and God bless. Watching and listening from Balbok, Tuwi, Batangas. Yan, GV shout out sa inyo dyan sa Tuwi, Batangas. O siya, balik tayo sa ating huntahan, Ma'am Mean at Sir Glenn. Kanina ay napag-usapan natin kung paano nagsimula at ang inyong mga inspirasyon. Ayan, at kung paano ba natin napapanatili ang sarap ng shawarma, ng Gabs Shawarma. Ngayon ay, alam naman natin, syempre bias tayo, negosyo natin yan. Sasabihin natin talaga masarap ang shawarma natin. But what makes your shawarma unique among the rest? Meow meow. Charis. Hindi po kasi parang nakilala kaming nagiging katuwaan po doon sa mga ibang kasamahan naming nagtitinda. Meow meow po yung ginagamit namin na beef. Na meat. Pero beef po talaga yon. Kaya ang naging parang pangtawag namin is, hello mga ka-meow-meow. Aba, may tawag din. Sa mga customer? Aba, hindi nyo kaya? Oo, aba, ayun ang maganda. So, bukod doon sa unique na tawag sa mga customer, pagdating sa ingredients, may secret ingredients ba? Nakakaiba ang Gabs Shawarma? Yun nga po, meow-meow. Nakapatay tayo dyan. Siguro kaya lang siya talaga nag-stand out para sa amin at kaya siya naging unique is, gaya po ng sabi ko kanina, sinaserve po namin yung shawarma namin kung paano po namin gustong matikman yung shawarma na bibilhin namin. So kami nga pong mag-asawa talagang mahilig po sa shawarma. Ako nga po nasisita na ni Mrs. kasi kapag halimbawa mapupunta kami sa ibang lugar, pag nakakita ako ng shawarmahan, bibili pa din ako. Sasabihin, shawarma na paninda natin, bibili ka pa rin. Para lang siguro may comparison sa iba. Talagang, hindi ko po alam kung trip niya talaga yun. Talagang gustong-gusto niyang bumili ng shawarma. Sa bawat lugar na pupuntahan namin. Hindi mawawala na hindi siya bibili. Okay, I see. Alright, let's talk about your journey as a business. Alright, nagsimula ang Gabs Shawarma 2021. Kasagsagan somehow ng pandemic. Kasi 2020 ang pandemic dito sa atin. Ano yung pinaka-challenging situation na inyong hinarap and how do you overcome it? Ayun, kasi nag-start nga po siya 2021. So, pandemic nga po noon, habol pa siya sa pandemic. Tapos, sinimulan po namin siya, mayroon po kaming inupahan na stall po. So, hindi po talaga siya nag-work ng matagal, hindi siya nag-survive po. Kasi, that time po, yun lang po yung inaasahan namin Tapos, sabay pa po sa pandemic, so medyo limited pa po yung mga tao sa labas especially yung bibili ng mga pagkain sa labas. Kaya matagal po siya talagang hindi nabenta sa tao. Sinimulan lang po ulit namin yung shawarma is last year po, September. Tapos ayun, awa naman ng Diyos is tuloy-tuloy po kami hanggang ngayon at siksik liglig ang kanilang pagtangkilik sa amin. Talagang dumadami as days goes by ang mga customer. Nadagdagan po yung mga kaibigan namin, DJ actually. Marami na po kaming friends na mga suki. Na kahit sa Facebook, mga friends na po kami talaga.
Ayan. Dahil po sa shawarma namin. Maaari may mga ka-vibes tayo na nakikinig sa atin ngayon na siguro ay nai-inspire at nagkakaroon na ng idea. Kasi pwede palang motor-motor lang ang puhunan magkakanegosyo ka na sa pagsasawarma. Bigyan niyo kami ng idea paano ba gaano ba kalaki ang naging puhunan if you're comfortable to share ng Gab Shawarma. Saan ba nagsimula ang Gab Shawarma, sa magkanong halaga? Bali, since meron nga kaming motor, single na motor, Aerox siya version 2. Sabi namin, bakit ba? Sorry po. Sige lang, gawa lang. Kasi nga naman detailed, maganda naman nga ang brand ng motor, ang model ng motor, pati version. Baka naman may reason si sir kung bakit lang version ng motor na nagustuhan. Hindi po. Sa totoo lang po, hindi ko rin po in-expect na gagamitin namin siya sa hanap buhay. Okay. So, binili yung motor for personal use? Opo. Para pang tangke po sa mga pamasahe. Parang gano'n po. Tapos na-inspired din po kami actually dun sa naging kaibigan na rin namin na nagtitinda rin po gamit ang motor. Ang paninda naman po niya ay kape. So, tawag dito, customer niya po kami. Tapos sa kanya po ako nagtatanong-tanong ano yung bracket na gamit mo. I see. Paano yung box mo, mga ganyan-ganyan. Ideas. Tapos Okay. napag-usapan namin, sabi na, pwede naman pala sa motor lang. Kumbaga, i-set up na lang natin ng pang shawarma, hindi siya pang ibang paninda. Kumbaga. Okay. So, magkano nga ang puhunan? Siguro po. Ito na nga po. Ito na nga. Siguro more or less 20, 25, kaya nyo na pong mag-run. Ang sa akin naman po kasi sir, sa business naman is, maximize your resources po. Kumbaga, simulan mo na, hindi yung aantayin mo pa munang magkameron ka nito bago mo siya simulan. Kagaya kami, motor pa lang po ang meron kami. Sinimulan na namin kasi kung mag-aantay po kami ng sasakyan, baka matagal pa pong matikman nila ang shawarma. Totoo naman. So, kailangan din talagang sumugal at lakas ng loob din talaga. Ayan. So, how's the return of investment? Sabi nga nila, medyo malaki yun, 25,000. Medyo mahirap magpakawala ng mga ganong halaga, lalo na sa mga panahon ngayon. How's the success rate? Sabi nga nila, yung return of investment, ganun yung katagal na na-feel na, ay, tubo na to. Okay na kami. Goods na kami. Kailan yung naramdaman yun? Mga after ilang months or ilang year or still catching up? Sa ngayon naman parang na kami, ROI na po. Nice. Kumbaga, hindi pa lang namin siya talaga, paano ba yun? Kasi galing po kami sa sa work from home environment. So, magkaiba po siya. Kumbaga, ang puhunan po namin ngayon ay oras. Na kami ay nasa labas compared nun sa work from home na kasama po ang pamilya. Kumbaga, ang investment po namin ngayon is yung oras na wala sa bahay, wala sa mga bata. Kaya parang yun yung hindi ko pa sure kung ROI na kami or kung may bawi ba doon, sir. Lalo na may bagets. Syempre kapag busy, yung oras nila, mas maganda na nakatuto kayo. Tama po. Pero kung sa naman po sa investment po sa when it comes to monetary. Opo. Naman po. Parang nabawi rin po namin siya after 2 or 3 months siguro. Mabilis lang din. Kasi yung first month doon pa lang first month po, doon pa lang kami nagpapakilala. Pero hindi kami binibigo talaga ng mga tao, ng mga customer namin. Yes. Talagang kaya siguro tama po. 2 or 3 months naka-ROI na kami. Yan. Pagdating naman sa pagpapakilala, since you mentioned pagpapakilala, how do you do the marketing of the business? Bilang kayo ay rolling. Siyempre, may parang sa akin lang ang hirap. Two sides Maganda na rolling ka, so you are available anytime, anywhere, kung kailanganin ka. Pero paano yung mga sukian? Yung suki mo, alam mo, nandito yung pwesto mo. Iba rin kasi kapag may sarili kang pwesto na anytime, doon ka nila pupuntahan. So how do you do the marketing for the business? Shoutout po dun sa mga malalakas ng loob na sumusubok. Kasi dun po kami natutuwa, DJ. Minsan po merong bibili sa amin na 3 order agad. Tapos mapapatanong kami, sir, nakabili na po kayo sa amin. Tapos sasabihin nila hindi. So doon kami natutuwa na parang, kung kami kasi parang hindi kami basta-basta
susugal ng marami agad eh. So, when it comes to marketing naman po, siguro, unang-una po, sa physical na store po namin is yung parang eye-catchy po kasi siya. Kasi hindi po siya pangkaraniwan eh. Alright. Isa siyang motor, single na motor na may payong, tapos may mga upuan sa paligid. Kaya parang yung mga tao po is parang napapaisip sila kung siguro masarap to kaya dinayo, parang ganyan, no? Kaya masarap kaya to, subukan natin. Tapos kasabay po nun, meron din po kami mga page. So yung mga naging customer po namin, pag napapansin namin na nakakailang balik na sa amin, in-encourage po namin sila na mag-follow sa Facebook namin para kung nasaan man kami at naroon sila, mapupuntahan po nila kami. Tama. Ay siya. Ayan. Ay dahil nga kayo ay remote at baka kayo ay mapuntahan at wala, ano ba ang schedule ng inyong rolling store tuwing weekdays or weekends at saan ba ito matatagpuan? Monday to Friday po, we are at Lipa Talisay Food Park po sa may Bypass Road po. 5 p.m. to 9 p.m. po. And then Saturday and Sunday, Balete Baywalk po kami. 4 p.m. to 7 p.m. po. Ayan. So, tuwing hapon lang pala. Yes po. Ayan. Paano pag nag-crave si DJ Joey Boy ng ng shawarma ng umaga, mas gusto kong orderin yung inyo. So, pwede ba na magpagawa or kailangan ko talagang hintayin yung hapon? Hindi po pwede naman po. Pwede nyo naman kaming makontak sa page namin. Doon po kami mag-response po. And then, sa delivery po, kayo na po yung bahalang So open for delivery, yun nga lamang, ang mag-a-arrange noon ay ang customer. Yes po. Pwede naman din po kaming mag-arrange. Parang, cargo po ni customer yung fee. Shipping fee, yes. ayan. So all expense ni customer. Yes po. I see. Okay. So maganda na open din kayo for delivery. Now let's talk about the package. Kanina napag-usapan natin na you're open for collaboration sa mga businesses. Ayan, nagbigay na kayo ng information na per packs or per dami ng bisita. Ayan, so hanggang saan or may minimum ba kayong i-require para sumali sa mga events or maximum? At siguro yung price. Can you give us a ballpoint figure kung magkano siguro? Paano ba? Sa ngayon po kasi yung mga event na na-attendan namin is mga fiesta, ano pa ba na-attendan natin? Mga school events like dito po sa Lipa. Intramurals po siya, parang 5 days event yata siya noon. So sa fee po, actually medyo wala pa po kami talagang mabigay na exact figure po kasi wala pa sa mga wedding kasi sir, halos karamihan kasi syempre pagkain na, so ang i-avail nila ng mga concessionaires pa ba yun, mga refreshment drinks na po kadalasan. So parang wala pa kaming narinig na nag-shawarma sa kasal. pero sana meron kasi may idea po na nakuha kami sa isa naming suki Sabi niya, pwede yan. Kumbaga parang siya, yung shawarma bites. Yeah, parang gano'n siya, parang appetizers. Yan. So sana po, invite niyo po kami kasi willing po kami to discuss kung saan po tayo magmi-meet. Ayan. So, pwede nyo sigurong i-promote ang inyong page. Ayan. Saan ba makakontakt ang Gabs sa shawarma? May Facebook page po kami. Gabs po siya. G-A-B apostrophe S. Tapos, hanapin nyo na lang po yung logo namin. Kasi marami po kaming mga Gabs sa Facebook. So, ayun. Message nyo po kami doon. Sumasagot naman po kami. Masipag po ang ating Masipag ang admin ng page na sumagot. Masipag po sumagot. Tamad lang po mag-post ng mga videos and pictures. So kung medyo late, nothing to worry about. Updated pa rin. Paano ba, can you define, sa mga ka-vibes natin na nanonood sa atin sa ating Facebook page, pinapakita natin yung ilan sa mga produkto at logo din ng Gabs. So siguro para sure tayo na sila mismo yung ating makakontakt. You may wanna watch the live. Yan, nandyan lang naman po yan sa ating Facebook page na GV 99.9 FM. Since Gabs Shawarma is now, I can say, a successful business kasi ongoing at taon na rin ang binibilang. So, what is your advice sa mga ka-vibes natin na siguro ay nagpaplanong magtayo ng isang shawarma business? Ayun, unang-una, huwag kayong matakot sumubok.
Tapos, maximize your resources nga po, gaya ng sabi ko ulit kanina. Kung anong meron kayo, kung feeling nyo, sure naman kayo, syempre hindi nyo naman i-business kung hindi nyo siya passion. So, kung ano lang muna yung meron kayo sa ngayon, gamitin nyo na yan, pwede na yan. Huwag nyong antayin na may pampuhunan kayo sa mas malaking lugar or sasakyan para meron kayong panghakot ng mga gamit. Kung ano lang muna yung meron kayo, simulan nyo sa maliit at ayun, sana tumuloy-tuloy. Alright, nice. And siguro ay what's next with Gabs? May innovation ba kayong naiisip? Ano yung susunod na hakbang? Bukod sa shawarma, ay may mga banibago bang ma-expect ang mga suki natin dyan? Sige nga po. Ayun po. So may mga niluluto na kaming additional para sa menu namin. Siguro po, last week ng this month, maire-release na namin siya. Wow. And then, yun nga po, luckily, may niluluto din kaming sana maging successful. Another branch. Wow, branch out. Saan ito? Binukin ko na Within agad. Batangas din ba? O... Hindi po. Medyo ilayo-layo natin ng konti. Nice. Wow, pangdayo na pala, ano? Yes. Pangdayo na talaga ang Gabs Shawarma. Talagang nakaka-inspire ng maging business ang shawarma stall, dahil syempre it's innovating at consumable kasi siya kasi yung isang sa maganda sa negosyo, sabi nila kapag ang negosyo daw ay consumable, ay mataas ang success rate kasi syempre inuulit-ulit siya. Na-experience bang masiraan or hindi maubos ang paninda or talagang you extend time para maubos ang paninda? Hindi naman po siya palaging ubos, pero hindi pa naman kami nasisiraan. Nice. Siguro nasa the way din po ng pag-prepare namin ng pagkain. So medyo tumatagal po yung shelf life niya. Pero hindi naman po to the point na talagang sobrang tagal kasi yung parang within 3 days naman is yung pin-prepare ko. Kailangan talaga ma-dispose na rin. Para fresh lagi ang ibinibigay natin sa ating customers. Nice. Basta tayo ng ilang mga mensahe ayon kay Ma'am Diana. Kay Ma'am Diana, sabi niya, ay patanong naman daw po sa ating bisita kung magkanong franchise ng shawarma at sino daw pwedeng kausapin. Thanks po. Si boss po. Ano ba? Niluluto pa lang namin kasi yung yung next namin na branch so wala pa po kaming maibigay na figure kung hanggang magkano or magkano yung magagastos. I see, no problem. Pero kung sakali mang gusto makipag-partner sa inyo, let's say, pwede ba naming hiramin ang Gabs Shawarma business at itayo sa amin lugar? Open naman po kami dun as business partners, mga ganun po. Mapag-uusapan naman po yung ayan. So message yes, na lang. Usap na lang po tayo. Page. Ayan. Ako, exciting. Pag mga ganitong inquiries, talaga namang nakaka-excite ha. Ayan. Ma'am Diane, ayan, sila daw po inyong kausapin para kung sakali mang gusto ninyong mag-franchise ng kanilang business. Kasi kapag alam ko, pag sinabing franchise on a legal side, may maraming papeles na hinihingi yan. So siguro, usap-usap na lang. Ayan. Pwedeng hiramin ang recipe. Baka naman open to Sir i-share ang recipe o gayanin yung idea ba ng rolling shawarma. Ayan. Ayon kay Hazel Ann Hilo, famous na yarn. Solid Gabs Shawarma with fire emoticon. Yan. Tapos, sino pa ba? Ang sabi ni Tita Gemma Babawaklan, I'm interested because shawarma is one of my hobbies. Favorite daw. Aba. Madaming nanonood sa atin. Siguro panghuli na lang, meron ba kayong nais na mensahe pa or GV shoutout or tip sa ating mga listeners today? Nagtinginan. Ayun, maraming salamat po sa sa pag-invite niyo sa amin dito. It is our first time po na maimbitahan sa radyo at sa kahit saang interview po. Ayun, sana na-inspire po namin ang inyong mga listeners. Sana may nakuha kayong aral sa amin. At salamat po. Amen. Nag-bless pa talaga. Thank you po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta po sa munting negosyo namin. Salamat po sa mga suki namin na halos araw-araw nang bumibili. Huwag po sana kayong magsawang bumili sa amin. Thank you po.
GV shoutout, Bob greetings. So baka may gusto kayong batiin on air. Shoutout po kay sa mga anak namin, kay Gab tsaka Adam. Tas manong ulam. Oo, talagang gutom na rin si DJ Joey. Ano kayo masarap na ulam? Kayo ma'am, baka may gusto kayong GV shoutout. Shoutout po sa pamilya ko, sa family and friends ko po. Yun lang. Ayan. Mali mga kababs, nakasama po natin ang owners ng Gabs Shawarma, si Ma'am Mean at si Sir Noriel. Live na live sa ating station today. Maraming salamat po sa inyong pagbisita sa amin, ha. At dito na rin magpapaalam mga kababs si DJ Joey Boy. Overtime tayo today. Ayan, maraming salamat, ha. Magkarinigan po ulit tayo next week. At syempre, huwag pong kakalimutang tumutok sa mga programa ng GV 99.9 FM. Monday to Friday, ayan, nakakasama po ninyo si DJ Frankie sa GV Morning Program kung saan hatid niya ang mga balita na dapat ninyong malaman at syempre ang mga kulitan topics from 6 to 9 in the morning at syempre hindi magpapahuli ang ating mga nagmamalakasang student jocks. Ayan, abay kahit ito mga student jocks ang mga yan ay may sariling programa. Ayan, ang Jocks Spot kung saan ay marami silang segment doon at syempre ang ating radio drama na talagang humahatak na rin ng listeners. Ayan, ano kayang istorya ang maririnig natin next week. At syempre, si DJ Ali tuwing gabi sa DV Nights with DJ Ali. Ayan. At tuwing Sabado naman po, kami po ni DJ Noel. Yan, ang inyong DJ Joey Boy sa programang Huntahan at Balitaan 6 to 9 in the morning. At kita-kit sa GV from 9 to 12 in the afternoon. Tapos si DJ Noel po sa kanyang You Know It Well with DJ Noel from 12 to 3 in the afternoon. At si DJ Yam po mamaya ay ating abangan. Yan sa kanyang programang Alae Paano. Ayan. At syempre tayo ay oldies but goodies tuwing Sunday sa ating Slow Down Sunday program, ha? Kaya maraming salamat mga ka-vibes sa inyong palagiang pagtutok. This has been your DJ Joey Boy of your favorite number 1 Good Vibes station, GV 99.9, your Good Vibes. Let's enjoy this song from Paul Russell, Lil Boothang, only here at GV 99.9, your Good Vibes.